Magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles, at ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras at kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Shirley. Bueno, basahin na natin ang liham ni Shirley. Dear Kuya Peles, isa rin po ako kuya sa mga masugid ninyong taga-subaybay sa inyong malawakang programa sa radyo. Dahil may mga napupulot din akong aral sa buhay sa mga ipinapadalang liham at pinapayuhan ninyo. Ako nga po pala si Shirley, 25 taong gulang. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Anak, may itatanong lang sana ako sa iyo eh. Ano po yun, inay? Sinagot mo na ba yung nanliligaw sa'yo? Opo, inay. Magkasintahan na po kaming dalawa ni Ariel. Ay, alam mo anak, mag-ingat ka sa mga lalaking yan. Sa panahong ito, maraming maloloko. Mabait naman po si Ariel, inay. Siguro naman, hindi niya ako lolokohin. Nandun ako. Pero anak, wala siyang hanap buhay. Eh, paano kayo mabubuhay kung wala siyang hanap buhay, hindi ba? Inay naman, hindi pa kami magpapakasal. Maghanap po siya ng trabaho bago kami pakasal. Yun ang sabi niya. Alam mo, ang importante ngayon, may trabaho ang isang lalaki. Dahil siya ang magdadala sa isang pamilya. Alam ko naman po yun, inay eh. Kaya dapat, piliin mong mabuti kung sino yung makakasama mo habang buhay. Dahil kapag may asawa ka na, ay hindi ka na babalik sa dati na buhay. Tanda mo itong sinasabi ko. Kaya ayaw ko doon sa lalaking yon. Hayaan niyo po, inay. Hindi ako mag-aasawa hanggat walang permanenteng trabaho ang mapapangasawa ko. Abay, dapat lang. Importante yan. Oo nga po, kaya huwag kayong mag-alala, inay ha. Ako pong bahala. Shirley, totoo ba na ayaw sa akin ng nanay mo? Sino may sabi sa iyo yan? Wala. Naririnig ko lang sa mga tao. Bakit? Susuko ka na ba? Ayaw mo na? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, masakit din sa akin siyempre. Lalo na't nababalitaan mo na ayaw sa'yo ng magiging biyanan mo. Siyempre, alam naman ni inay na wala ka pang hanap buhay. Iniisip din niya ang magiging kapakanan ko. Nauunawaan ko naman sila eh. Kaya lang, gagawin ko naman ng lahat para naman hindi ka kawawa. Hindi ko hahayaan na mangyari yun. Oo, yun naman pala eh. Anong problema doon? Siyempre, masakit din na marinig ko yun. Naggaling mismo sa magulang mo. Na parang nainsulto naman ako doon. Totoo naman na wala ka pang trabaho, di ba? Kaya, huwag kang magalit. Kung ganyan din lang na ayaw sa akin palang tatay mo, mag-break na lang tayo. Ariel! Ay, tama lang naman na mag-break muna kayo ni Ariel. Anong ipapakain niya sa'yo? Wala siyang trabaho, sige nga. Mahal ko po si Ariel, inay. Pero, tama po kayo. Duwag siya. Ang akala ko nung una ay kaya niyang ipaglaban ang aming pag-ibigan. Yun pala, isa siyang duwag.
Mabuti naman at hanggat maaga pa, ipinakita na niya ang talagang ugali niya. Hindi ka kayang ipaglaban. Tama lang yan, anak. Tama po kayo, inay. Baka nga masyado pang maaga para mag-asawa ako. Talaga, marami ka pang hindi nakikilalang lalaki dyan na may prinsipyo sa buhay. Hindi tulad ng Ariel na yon. Oo nga po, inay eh. Akala ko, desidido na siyang pumasok sa isang relasyon na kaya niyang panindigan. Yun pala, bahag ang buntot niya. Tama na yan, anak. Huwag ka nang malungkot. Hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Oh, napasya ka, Shirley. Walang magawa kasi sa bahay eh. Kaya naisipan kong dalawin ka. May kailangan ka ba? May maitutulong ba ako sa'yo? Wala naman. Boring lang kasi ako sa bahay. Gusto ko lang naman na makakwentuhan ka. Matagal na kasi hindi ako nagagawin dito, hindi ba? Ikaw kasi. Bira ka nang pumunta rito eh. Alam mo naman na busy rin ako. Buti ka pa. May pinagkakaabalahan ka eh. Ikaw naman kasi. Subukan mong mag-online selling. Nasa bahay ka lang, kumikita ka na. Hay nako. Sinubukan ko na yan dati. Wala eh. Lugi. Teka. Kumusta na ba kayo ni Ariel? Wala na akong balita sa inyong dalawa. Nako friend. Wala na kaming dalawa. Ano? Kailan pa? Mag-iisang buwan na. Bakit naman? Di ba, may balak na kayong magpakasal na dalawa? Noon, kaya lang, ayaw ni inay. Dahil wala naman siyang trabaho. Paano naman kami bubuhayin kung sakaling may anak na kami? Sa bagay, tama naman ang inay mo. Ang hirap ngayon ng buhay. Teka, may tricycle ng minto sa tapat ng bahay. Sino kaya yan? May bisita ka yata? Yung pinsan ko na si Joey galing probinsya. Huwag ka munang aalis ha, at ipapakilala kita sa kanya. Buti na lang. Naisipan kong mabakasyon dito sa pinsan ko. At nakilala kita, Shirley. Lagi ka ba dito sa kanila? Bihira nga eh. Ngayon lang napasyal. Ako nga rin eh. Dinalaw ko siya dahil bihira nga kaming magkita. Dahil busy na siya. Hindi ko alam na may maganda palang kaibigan ng pinsan ko. Hindi naman eh. Hindi, totoo sinasabi ko. Ang ganda-ganda mo nga. Kayong mga lalaki, hindi nyo talaga maalis ang mambola, no? Pare-pareho kayo ng style. Ibahin mo ako, Shirley. Kapag sinabi ko, totoo. Shirley, matanong nga pala kita. May boyfriend ka na ba? Meron. Kaya lang, wala na kami. Ay, salamat naman kung ganun. Ay, kala ko, wala na akong tiyansa naman ligaw sa'yo. Sana, tuluyan mo na akong papasukin sa puso mo, Shirley. Nakilala ko si Joey, kuya, na pinsan ni Ella. At pakiramdam ko, kuya, ibang-iba si Joey kay Ariel. Magaan ang loob ko sa kanya at masaya ko kapag kausap ko siya. At nagkikwentuhan kami. Nagkapalagayan kami kagad ng loob.
Minsan, kuya, ay siguro naman, naniniwala ka na ngayon na dadalawin kita dito sa bahay niya. Oo, naniniwala na ako sa iyo. Kaya lang, mister, baka malaman ng dating nobya mo na may pinupurmahan ka ng iba. Baka magalit yon. Wala na siyang pakialam sa akin. Dahil sa ginawa niya, kapal na mukha niya, kapag pinakialaman pa niya ako. Pero, di ba, ayaw pa rin niyang makipaghiwalay sa iyo? Wala pa kayong personal breakup, di ba? Ibig sabihin niyan, mahal ka pa rin niya. At hindi siya papayag na mandikaw ka sa iba. Kahit na anong gawin niya, ayaw ko na sa kanya, Shirley. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Dahil sa ginawa niya sa akin, wala na. Kaya, huwag kang mag-alala. Ikaw lang ngayon ang mahal ko, Shirley. Ikaw. May bago ka na naman yatang manliligaw, anak. Ah? Opo, itay. Pinsan po siya ni Ira, yung kaibigan ko. Bay, anak, hindi sa pinagbabawalan kita. May kilatisin mo munang mabuti ang mga lalaking nakikilala mo. Maraming manluloko ngayon. Naku, wag po kayong mag-alala, itay. Hindi ko po pa siya sinasagot. Mabuti naman kung ganon. May pinaalalahanan lamang kita. Naku, natuto na po ako ngayon, itay. Mabuti naman kung ganon. Dahil ikaw din ang kawawa sa bandang huli. Oo nga po, itay. Pero, wag po kayong mag-alala. Ako hong bahala. Parang may kaya yata sa buhay yung nanliligaw sa'yo. May nakita ko sa pananamit niya talagang maganda at maporma. Hindi ko pa alam, itay. Siguro, marunong lang magdala ng damit. Anak, bihis na bihis ka. Saan ka ba pupunta, ha? Pupunta po ako kina Ira, inay. Di ba kakauwi mo lang kahapon? Babalik ka na naman doon. Mag-aaksaya ka lang ng pamasahe mo. May importante lang po akong pupunta doon, inay. Alam ko na yan. May bago ka na namang pinupurmahan na. Wala po, inay. May sasabihin lang po ako kay Ira. Ganun ba? Siya nga pala, ikumusta mo na lamang ako kay uncle mo din siya. Ang tagal ko na kasing dinadadalaw sa kanila eh. Nako, inay. Hinahanap nga kayo eh. Nang pumunta ako doon, dumalaw naman kayo doon kahit 2 araw lang. Pakisabi mo na lang na hindi pa ako makaalis dito sa bahay at may inaasikaso pa ako dito. Di ko maiwan-iwan tong mga inalagaan kong mga kambing. Sige po, inay. At makakarating po kay Uncle Dencio ang pinasasabi ninyo. Sige, inay. Alis na ako. Sige anak, mag-ingat ka ha sa pagsakay mo. Ingat ka anak. Shirley, may importante sana akong sasabihin sa iyo eh. Ano yun, Joey? Mukha yatang seryoso ka dyan sa sasabihin mo, ah. Naku, kuhan Shirley. Oh, Alam mo, ano? nag-usap kaming muli ni Ira. Kuhan Sabihin mo na, ano ba yun? Para kang nahihiyaw yata eh. nagkabalikan kami kasi ng dati kong nobya si Ira. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo.
nagkabalikan kami ng nobya ko. Walang hiya ka? Shirley, Paano yung nangyari sa atin, ha? Shirley, patawarin mo ako. Mahal ko pa rin pala si Ira. May nangyari na sa atin, Tony. Paano na ako? Mahal ko pa siya eh. Humingi siya ng tawad sa akin. At paano na ako? Paano kung magbunga ang nangyari sa atin, ha? Ewan ko. Naguguluhan din ako, Shirley. Patawarin mo ako. Umalis ka na sa harapan ko! Umalis ka na! Baga kung ano pang magawa ko sa'yo! Umalis ka na! Labis-labis, kuya, na pinagsisihan ko ang nangyari yun sa buhay ko. Na buong akala ko ay si Joey na ang lalaki na para sa akin. Yun pala, kuya, panandalian lamang ang nagbigay sa akin ng napakalaking problema na hindi ko makakalimutan. Mahal ko si Joey, kuya. At hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon dahil may nangyari na sa aming dalawa. Hindi ko inaasahan, kuya, na magkakabalikan pa pala sila ng kanyang dating nobya. Ano ang gagawin ko ngayon, kuya, dahil sa nangyaring yun? Baka magbuntis ako, kuya. Sana po, mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Shirley. Ay, naku, Shirley. Talagang napakalaking problema yan. Lagi na lang ganito yung problema ng mga babae. Kaya na sinabi ko, napakaraming lumiliham dito sa ating programa. Ganyan ang kalagayan. Ano ba talaga yung nararamdaman ninyo kapag nagkanobyo kayo? Ano ba yan? Libre? Abay, hindi nyo ang ibig ko sabihin ay hindi basta-basta na ibibigay ng isang babae ang kanyang pagkababae kung talagang hindi mo pamahal ang lalaking halimbawa boyfriend mo o kaya sinagon mo. Palagi na lang ganyan eh. Bakit ba hindi kayo makapagtimpi o makapagtiis? Walang magagawa yung mga lalaki kung talagang ayaw ninyo. Ibig sabihin, ginusto ninyo yan. So kaya sisisihin nyo yung mga lalaki na nang iiwan sa inyo. Abay, alam nyo naman, kaming mga lalaki, kapag tapos na yung relasyon ninyo sa isang lalaki o ganun din kami sa isang babae, parang wala lang yan. Ha? Mga lalaki nga, kahit may asawa, pwede pang manligaw eh. Sa inyong mga babae, hindi pwede. Ha? Kami talagang panindigan namin na lalaki kami, pero depende rin yan. May mga lalaki kasing talagang mahilig lang na manloko. Ilan lang yung mga lalaki na talagang responsable sa kanilang mga partner sa buhay. Lalo na kayo, hindi pa kayo kasal, hindi pa kayo mag-asawa. Mas lalo na maraming mangyayari kagaya niyan. Hindi mo inaasa na magkakabalikan sila ng kanyang dating nobya. Saan ka ngayon lulugar? Abay, wala kang magagawa kahit na may nangyari sa inyo. May dati palang nobya, nagkalabuan lang. Sabi naman niya, wala pa silang personal breakup. Yan ang pinakamahirap. Yan yung pwede bang magkabalikan. Cool off lang. Ngayon, nagkabalikan, problema mo, nagalaw ka na ni Joey. Abay, pasalamat ka kung hindi ka magbubuntis. Sino ngayon naman mong problema? Magulang mo. Napakabigat. Yung dinadala mo ngayon ng problema, Shirley. Ultimo remedyo, magpasalamat ka kung hindi ka mabubuntis sa nangyari sa inyo ni Joey. Dahil yun lang yung alas mo ngayon.
Yung walang hindi ka magbubuntis, hindi lalaki yung tiyan mo para mabago mo ulit ang buhay mo. At magsilbing aral na yan sa'yo nangyari. Bueno, yan na lamang ang masasabi ko sa'yo, Shirley, at naway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras hanpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.